Pagkahaba-haba naman ng tanong na. Hindi, pero maganda yung tanong na. Very practical. May nabanggit siya na tama ba na maiiwan yung mga in-invite namin, baka ma-lost sila. Assumption yun eh. Welcome ulit sa ating Payong Kapatid. Mga kuya, na-miss ko yung Q&A natin. Ay, ganun ba? Oo, kaya... Oo nga, no, ang tagal natin tumingin sa mga, nila, yung question nila. Actually, marami na yun. Kaya lang, hindi natin nabigyan ng pagkakataong harapin, no? Pero good news po, mabibigyan ho natin ngayon ng pagkakataon ng kanilang mga questions. Siyempre, importante po ang kanilang mga comments and suggestions at ang kanilang mga questions. So, mga kuya, okay na po ba yung first question na? Sige, go ahead. Po. Pero mga kuya, hindi ko na po Pangalan. Hindi ko na babanggitin ng pangalan. Para po, anonymous na lang mga kuya. Okay. Itago na lang natin sa pangalan. Ay, tago sa pangalang Mr. Pogi. Ayan, balik tayo sa Mr. Pogi. So, ito po ang kanyang question ni Mr. Pogi. Good day po. May ask lang po sana ako regarding growing ng faith ng isang tao. Kasi po, may church po kami dito sa Canada. Pero nag-start pa lang po. Tapos may nangyari po na na-invite po namin yung pastor ng CCF sa ibang lugar na si pastor at nagustuhan po namin lahat. Pero dumating po ang bishop ng church namin at kaya di kami natuloy, lumipat, mag-CCF lahat. Tapos may ilan po kaming kasamahan na umalis sa church namin pero nag-ask po yung pastor namin na give them a chance to improve. Kasi sabi po namin sa kasama namin na give grace sa kanila kasi na-appoint sila ng walang training. Saka may na-invite po kasi sila sa church na ngayon lang nag-church at nakakilala sa Lord. Sabi po namin na mahirap naman po na kami mag-grow tapos yung maiiwan namin malolost naman. Kasi prayer po talaga namin na mapalipat kami lahat sa CCF. Ang tanong ko po, Pastor, tama po ba na iwan yung mga na-invite namin sa church na mga nag-start pa lang makakilala at sa Panginoon para sa growth ng faith namin? Hindi po ba selfish decision yon na kami mag-grow? Yung mga na-invite naman namin malolost at di naman lalapit sa Lord. Ayan. Galing po kay Mr. Pogi. Ayan. Wow, matindi. Sige, Pagkahaba-haba naman ng tanong na. Hindi, pero maganda yung tanong na. Very practical. May nabanggit siya na tama ba na maiiwan yung mga in-invite namin, baka ma-lost sila. Assumption yun eh. Pwede naman din sila mag-grow doon kung tunay na Christian church yun. Ngayon, kung burden nila yun, siyempre sila nag-invite. May responsibility sila. Silang nag-invite. Kaya nila in-invite sa church yan. Gusto nilang makakilala sila sa Diyos at lumago sa pananampalataya. Ngayon, kung hindi naman sila lumalago sa pananampalataya dun sa church na yon, sila kasi yung may responsibilidad dun eh. Yan, pwede lang i-disciple. Kunyari, magsimula sila ng small group nila. Yung in-invite nila sa ibang church, hayaan lang nila nando doon, pero minimit nila yon every weekday. Yan. Para i-share nila kung ano yung mga natututunan nila sa atin. Without trying to, kasi sabi nila dyan, mga steal the flock. Hindi naman, we do not engage in that. Yung mga sheep stealing. Ayaw natin. Ang gusto natin na pumunta sa ating samahan ay yung mga first-timers talaga, hindi pa nakakilala sa Diyos. Pero yung nakakakilala na sa Diyos, hanggat maaari, sinasabi namin, you stay there. You try to grow. So, hindi mo na po sila lilipat sa CCF? Ganun po. Sa akin, kung nag-grow naman sila doon, may natututunan naman sila doon eh. Bakit kailangan pang lumipat sila? Ngayon, kung talagang wala silang, hindi sila nag-grow, that's the time maghanap sila ng samahan. So, yun po yung issue talaga? Kasi yun ang issue doon. Kung saan ka nag-grow.
paano po kung The faith. hindi na po sila nag-grow dun sa old church and they feel like sa CCF sila mag-grow? Though nagigilty naman silang iwanan, i-invite din ho ba nila yun sa CCF? Isasama na rin ho ba nila yun? Paano yung mga bagong... Silang mag-decision din. Kasi meron namang mga ganyan galing sila sa ibang church, tapos na-invite din sila. Hindi naman sila, nakita nila yung kaibigan nila, nag-a-attend ng CCF. Curiously, pumunta rin sila. Nagustuhan nila. So, ibig sabihin, we did not take an active part na, lumipat na kayo dito. Kusa na lang silang, gets it. Tsaka sana matutunan natin yung kanta na, I don't care what church you belong to, just as long as Jesus we stand. Parang ganun. Ang idea ng church is that though we have different local churches, we're still one in Christ na provided na ibang doktrina or yung fundamentals of the faith malayong-malayo dun sa tinuturo ng pinanggalingan mo. Ano ba yung mga fundamentals sa pinag-uusapan natin? For example, sino si Jesus, sino si God, sino si Holy Spirit, tapos yung salvation by grace through faith, di ba? Importante yon. So, kapag medyo hiwalay doon, may magtaka-taka ka na, di ba? Pero ngayon, yung growth, ganda na sabi ko, Erwin, ang hangad natin makawin tayo ng mga tao sa Panginoon Diyos. We're not trying to win people to CCF. We're trying to win people to Jesus. Ngayon, kung ang CCF is a local church where we can help people grow in the relationship with the Lord. Ngayon, lahat ng church, ganun naman yun. Kanya-kanya yan different ministries, different effects, but one Lord, one Lord, one God, one Spirit. So importante yung ganun. Ngayon, for the meantime, for the sake of those who are still new, para hindi naman sila nalilito at hayaan silang mag-grow, then makinig kayo sa CCF. Wala namang problema doon. You can even ask the pastors na malapit sa inyo na to help you. Baka matrain pa kayo. Yung mismong church din niya matrain. At kumbaga, may tinatawag tayong intentional discipleship na churches, di ba? So, pagkakasama tayong ginagawa natin kalooban ng Diyos, hindi naman kailangan maging CCF kayo. Now, just in case, talaga yun ang gusto ng Diyos, maging CCF kayo para lalo mas strengthen yung kumbaga yung unity na tinatawag, para isa-isa lang atake natin, baday natin yung lugar nyo sa praise God, kung yun ang direksyon. Pero kung hindi pa naman, tulungan nyo muna, and we're willing to help kami mga taga-CCF. Lapitan nyo yung pastor, baka tulungan nyo, train nyo kami kung anong ginagawa ninyo, how we can grow, tapos we can work together as one body in Christ. Wala naman problema yun. Hindi naman natin kailangan magkompetensya. Actually, parang nagigets ko po na syempre ayaw nila siguro maka-hurt din ng mga feelings sa ibang tao, di ba, mga kuya. So, baka, kaya super thank you po, Mr. Pogi, kasi talagang isinanggunin niyo po ang inyong concern at talaga namang ang mga kuya handang-handang magbigay ng payo. Ayan, mga kuya, thank you So, next question. Ito na po yung next question. Medyo actually, po siya connected. So, pangalanan na lang po natin siyang RS. Ayan. RS. Sabi po ni RS, how should a disciple respond when their discipler misinterprets or twists the word of God to fit their personal convenience, especially when it seems to contradict Bible principles? How can one address this in a respectful yet truthful manner? Yun, Kayang-kaya ni Kuya Bunga. Maganda yung sinabi mo kanina. I totally agree. Yung ask question. Yung ask question. Para madirect siya para makita niya kung mali yung sinasabi niya, ay mali yung principle na tinuturo niya o hindi. But just keep on asking question. Ngayon, kapag talagang after asking question, talagang tinitwist niya pa rin, ganun. Di-report mo na dun sa higher up niya. Kasi sa atin, sa CCF case, meron tayong tinatawag na upline. Kumbaga, yung discipler, tapos disciple. Kasi 4 generations May Paul, may Timothy, may faithful men, others. So, kung si Timothy, medyo naiiba yung kanya sinasabi, then let's talk to Paul. Di ba, pwede mo natin tanong si Paul, ito ba yung tinuturo mo kay Timothy? Sabi, saan mo nakuha yan? Pwedeng malaman dun So,
Yun, twist. Ngayon, kung hindi nakikinig, abala si Paul mag-usap kay Timothy. Ayun. Ngayon, kung hindi available si Paul, kausapin mo yung church. Yung church na. Kasi naalala nyo nagkaroon ng issue dyan sa ganyan eh. Ni-report nila sa Jerusalem eh. Sa Jerusalem Church. So, nag-decide sila James, di ba? So, diniscuss nila yung issue. Then, finally, James made a decision because at that time, si James yung pinaka-head. So, he made a decision na yun ang pinadala nilang communication sa lahat ng churches. At ang inutusan pa nga, si Paul, si Silas, di ba? O yun. Tsaka si Barnabas. Naman ko sige po. Yes, kuya. Hindi, gagawin mo lang to pag yung mga doktrina yung na-issue yung mga important doctrines, yung mga major doctrines. Hindi naman lahat kailangan pagdebatihan. Pagtalunan. Ano ba yung talagang major, mga major, kuya? yung sinabi ni Kuya Bong. Ano nga ba sinabi mo? Tungkol sa God, tungkol sa salvation, at saka tungkol sa Bible din. Tungkol sa Bible. Ano ba yan Bible sa'yo? Ganyan. Ano yung main authority mo in matters of faith and doctrine? Ayan. Pag yan na ang mga subjects, issues, yan, dapat i-correct mo yan. Kasi ano yan lason yan ano yan, hindi nakakatulong sa spiritual growth. Kunyari, sasabihin lang, ay si Jesus, lang yan, propeta lang yan. Hindi naman tunay na Diyos yan. Major yan. Dapat panindigan natin yan. Tapos meron din namang hindi doctrinal issues, pero relational. Na medyo nakaka-apekto yun. So somebody has to arbiter or to mediate. Kunyari, nasa Matthew 18 naman yan eh. If your brother sin against you, go to your brother privately. If you have won the brother, di ba? Now, if he does not listen, you look for 2 or 3 witnesses, di ba? Tapos, pagka hindi nakinig siya, praise God, you won the brother, but if he does not listen, get another, and then bring this to the church, di ba? And pag nakinig, praise God, pag hindi, then the church will treat that person like a tax collector or a non-believer. Tama yan. So, may process. May tanong po ako, mga kuya. Kasi di ba we have D groups. Kumbaga, parang, of course, ang goal natin is to grow in the knowledge of Christ. So, yung D group po, malaking tulong po talaga yung... Pero paano po kunwari may pagkakataon na yung members, parang iba na yung sinasabi na medyo hindi ho biblical. Sino po ba dapat ang balikan natin? Yung leader nila? O syempre, kailangan natin alamin. No? Hindi naman natin inimbestigahan para awayin o tusgahan. Gusto natin malaman ano nangyayari. Kasi part yun ng pastoring. Pero maaring hindi naman nanggaling sa leader nila. Meron lang silang napakinggan. Iba. Opo. Pero kaya iimbestigahan talaga. Tanungin nyo sila. Yung mga kung kanino nanggagaling mismo, yung mga aral na yun. Tanungin sila, saan nyo ba nakuha ito? Yes. Kasi baka mamaya, parang tupa. Napunta sa ibang lugar, nakakain ng nagyayapan ng iba, yung pala yung kinakain lalaso na. Oo nga po, delikado. So, kunwari ako po, may na-encounter po akong ganun. Although hindi man ako close, pero kumbaga na-encounter ko na may ganung pangyayari. As sister in Christ, okay lang po ba na parang i-call ko yung attention na... Yes. Kahit na hindi kami close, ganun po. Hindi naman issue yung closeness. Ang issue, si Jesus eh. Tsaka naman yun, parang ang pinag-uusapan ninyo, doktrina naman, mga turo, mga aral. Ngayon, kung it's something about relationship, tulad na nasabi ni Kuya Bong, ay, siyempre medyo... Ibang usapan yun. Magkakasala po ba ako sa Panginoon kung narinig ko yung mali, tas hindi ko kinall out? Or hindi ko kinurek? Alam mo, yung pag-call out, dapat. Okay po. Ang tanong na lang, yung protocol. Yun nga, paano? Ano yung protocol? Yes po, mga kuya. Paano? Kasi una, kung nakausap mo, ay, saan mo nakuha yan? Saan mo natutunan? Ayan. O pag nalaman mo na, ay ang nagturo sa amin yan, yung D-group leader namin eh. Okay, alamin mo sino yung D-group leader ng D-group leader. Tapos tanongin mo yung D-group leader, kuya, kung may pa-chance ka, totoo ba to na ganito yung turo? Paliwanag nyo nga sa akin, gano'n. O di kung totoo naman, ay hindi ganyan, hindi ko tinuro yan. O kaya naman, totoo pala, na totoong ginaturo niya, tapos kinukumbinsi ka pa, ayun, didali mo na naman siya ulit sa pinaka-D-group leader yun. Para matulungan. Hanggang sa area pastor.
Pag ayaw mo, si Kuya Erwin. Di ba? Minsan, ganun naman. Kahit ako, pagka-alangan ako, Kuya Erwin ako nagpupunta. Ano po po si mga kuya, how dangerous it is na hindi natin i-address to, na there is like a wrong doctrine, but hindi, okay lang yan. Huwag mo nang pansinin. Kumbaga, siguro may magkokorek. How dangerous is it na we're not proactive in, parang dealing with this? Kasi, kaluluwang issue dito and we are one body. Kapag yung sakit, hindi mo ginagamot at kumakalat, di pwedeng ikamatay yan. Di mabuti pa, address mo na habang maaga. Huwag mo nang palalain pa. So, hindi po pala siya small matter. Depende nga kung ano yung issue. Kasi yung issue tungkol nga sa Diyos, salvation, at saka sa Bible, major yon. Pero yung kung kulay ng buhok. Kulay ng buhok. Kung kailangan kung tama pagkain o kailangan bang magkaroon ng women na leaders, hindi major issue. Hindi issue. Ang galing. Thank you po mga kuya. Huwag nyo pagtalunan yun. May tanong pa po ako. Okay. Sorry. Mga kapatid, pasensya. Ang dami kong tanong sa mga kuya. Hindi, yun naman talaga role mo Pumulit. Wala naman kayong magagawa dyan. Actually, maganda nga yung ginagawa mo kasi Please God po. sabi nga nila, mabuti na lang magtanong ka na para kang 5 minutong hindi marunong kaysa naman hindi ka nagtanong habang buhay kang di marunong. Di ba? Yun ang tama. Kahit saka issue na, yung mga tanong mo naman, napaka-practical at na-apektado ang marami. Yung tanong din nila yon na walang kumakatawan sa kanila para magtanong. Praise God po. Tsaka ang galing mo magtanong, ha? All glory to God. Dapat naging abogado ka na. Ay, di ba? Cute lang ako. Nagpapa-cute. Mabait ka lang tingnan. Ay, grabe mga kapatid! Ano ba English na mabait ka tingnan? I'm good looking. Yan ko yung t-shirt kanina. Kailan ba yun? Noong isang linggo. So, kayo talaga. Joke lang yung mga kapatid. Pero ito na po yung tanong ko. Kasi I'm part of a D group po. So, yun po yung sa CCF kunwari po, parang ako po as a D group member, ako po, parang hindi ako nag-a-attend. Nagkakataon po talaga busy ako. Pero may times na parang, pwede naman ako mag-attend, pero siguro next time na lang. How do you deal with parang members po na sa isang buwan, isang beses lang sila nag-attend, o kaya minsan sa 2 buwan, parang 2 beses nag-attend. Parang, kasi for a D group leader, pwedeng nakaka-discourage yun, na parang, how do I reach out, or hindi na ba siya interesado. Pero ayoko na maging judgmental, kasi parang, kasi baka naman pinagdadaanan din. Mga kuya, how do we deal with D group members na parang hindi na talaga nag-a-attend. Ganun. Parang madalang na lang. Tapos laging may reason na, kasi ganito. Ayoko naman, George. Parang ganun. Sabi sa Bible, do not forsake the assembly. Ibig sabihin, command yun utos ng Diyos. Hindi sila nag-a-attend. 1 or 2 excuses na talagang valid, okay yun. Pero kung matagal at parati na lang, isipin nila, nagkakasala sila. Siya yun ang totoo lang. Nagkakasala po ba yun? Hindi mo pati ng D-group po? Kasi ganito, para lalo natin ma-appreciate. Una, as a D-group leader muna ako. Para tayo, as a D-group leader, para ka rin pastor na kung nawawala isang tupa mo, hanapin mo. Alamin mo, ano kanyang kalalagayan? Nalaglag ba yan? O baka na ano yan? O nagkasakit ba yan? O ano? Kumbaga, kung tayo po ay magkakapatid sa Panginoon, we're a family. Kung wala isa sa mga kapatid mo, nagtatanong ka, ano nangyari sa kanya? So you have to know ano yung condition niya. Di ba? Kung may sakit yun. Kaya it's actually unloving pag hindi mo inalam. Kaya yun sasabi ko Erwin, kasalanan yun Kasi parang hindi mapagmahal ang mapagmahal na tao, alamin mo, ano nangyari? Baka napano na yan? Baka nagkasakit o kaya may nasaktan o may nagawa ka na hindi mo alam na ano pala siya, na-offend pala siya. So, you need to know. So, sa akin, sa practice ko, siguro mga 2 beses lang na hindi nag-attend, nagtatanong na ako okay kasi, po. siyempre, inaalam ko, ano nangyari sa kanya. Yes po. Diba? Actually, during that discussion and during the meeting namin,
Pag wala, tinatanong ko na, nasan siya? Kaya kami, meron kaming usapan na ite-text mo kung hindi ka a-attend. Ganon din kami. Para to be loving yun eh. Yes. Para at least di kami nag-aalala o whatever, di Tama ba? po. Ngayon, pag hindi nag-attend, o ba't hindi ka nag-attend? Ano nangyari? Mga ganon. Okay lang po tanongin. Oo, hindi masama yun kasi concern ka. Hindi naman yun ang patatanong na, ba't di ka matin? Nakaka-discourage ka na. Hindi naman ganun Oo nga eh. It's not about me. I just want to know your condition. Oo nga. Kaya lang nagiging kasalanan yun pag it's about me. Yun. Oh. Diba? Selfish naman yung dahilan. Oo nga. Ganun po ba yun? Thank you, mga kuya. Kaya hindi masama yung pupunahin mo siya. At alamin. Alamin mo. Alamin mo na. Para malaman mo kung ano yung kondisyon. Pupunahin mo. Yun ang pagpapakita ng pagmamahal. Yes. Love pa rin, mga kuya. Oo, of course. Love pa rin. Kumbaga, okay. Kasi yun naman ang basic command sa atin, love one another as I have loved you. Eh si Jesus, pag nawala ang tupa, hanapin eh. Willing to leave the 99 eh. Opo, pero po mga kuya, okay, kasi kayo po matagal na po kayo mga D-group leaders eh. Kumbaga tips po sa mga bagong D-group leaders, how do we make our D-group, kumbaga talagang enjoyable at talagang may engganyo talaga kami mag-attend ng D-group. Ayan. Ano po mga tips nyo po, mga kuya? Tips! Tanungin natin yung magaling na D-group. Wow! Thanks, God! Kuya mo! Hindi, siyempre primarily, ako as a D-group leader, mamahalin ko yung D-group members ko. Kasi kung mararamdaman nila yun eh, kung ano lang eh, parang ginagamit mo lang sila for your personal significance. Kasi may tendency, di ba, na parang, this is my trophy. They're mine. They're under my D group. Pero kung ginagawa ko to, because not for my disciples, but for the disciples of Jesus. And I want them to grow in the Lord. I want them to love the Lord. Alam nila eh, na concerned ka sa kanila. Then that alone will parang give birth to loyalty eh. Not to you, but to the group. Tapos pangalawa, yung buong group dapat silang lahat, nagkakaroon sila ng nararamdaman nila yung pagmamahal ng bawat isa. Di ba? Parang pamilya kayo. And from there, mamimiss nila na parang, I miss my family. I miss my, I don't want to go to anywhere else, but this is my family. And nakita nila yung love ni Jesus. Kaya importante yung love talaga ni Jesus. Okay. Sa akin naman, try to make it yung group mo, a safe environment. Safe. Yung safe, narinig ko niyan pero hindi ko alam kung saan nanggaling yun. May acronym yan eh. Okay. Safe, number 1, S, yung secure. Na pwede ka mag-share ng information na secure siya na hindi lalabas to. Para bang what goes on in Vegas stays in Vegas. Parang gano'n. Pero parang siya, secure siya. Na yung mga ilalabas niya na confidential information sa atin lang ito para matulungan siya. Amen. Sa A, accepted siya. Kahit na ano pa pinanggalingan niya, kahit na sino pa siya, tanggap ka namin. Ayan. So, accepted. Tapos F, fun. Make it fun. Enjoyable. Dapat enjoyable. Yung mga iba kasi napaka-boring. Puro ano na lang. Aral-aral. Puro pinagtatalunan si Calvin. So, yung kailangan may fun din. Enjoy, diba? Anak ko, masarap kasama to si Kuya Bong. Sa fun yan. Fun, laughter. Kasi sa akin, learning should really be fun. Kasi pag wala na yung fun doon sa learning, ang hirap mag-aral eh. And lastly, dapat educational. May natututunan sila. So yan, combination. Make it a safe environment. And for sure, gugustuhin nila na magiging part ng group pa rin yun. Thank you po sa mga practical tips. Educational. Na may natututunan sila sa pag-participate nila doon. Dapat lahat nagpa-participate eh. Yes. Pati yung pag-share ng confidential informations, kumisan ang hirap niyan eh. Kaya ang ginagawa ko, ako ang unang nagsishare ng confidential information. Ganun po. Para malaman nila na this is an example of how I admit to you yung mga aking shortcomings, failings. Tinatrust nyo sila. Tinatrust ako din yung leader ko. Di ba naalala nyo may ginawang ganyan, no? Ikaw, ano bang weakness mo? Ano yung weakness mo? Weakness. Ako, syempre, hindi mo siya share yun, kuya. Ito, sabi niya, alam mo,
Mabababae ako ganyan. Tapos, ikaw naman, anong weakness mo? Sabi niya, ako, talagang naano pa rin ako sa porn, ganyan. Yung pangatlo, sabi niya, ikaw, ako okay na ako lagpas ko na lahat yan. Ang hindi ko na lang malagpas yung magkwento sa iba. Naku, na kwento niya na. Chismoso pala, chismoso. Yung pala yung chismoso. Yun ang pinakaayaw mo mangyari. Kaya mga kapatid, huwag mag-chismis sa Diego. Dapat safe lang. Pero mga kuya, may natutunan ako. Talagang ang galing nyo pala mag-spelling, Safe. S-A-F-E. Thank you po. So, thank you mga kuya. Hindi safe yan, Safe. Kaya, thank you po. Actually, mga kuya, alam ko po marami pa kayong tips, pero siguro, sa panimula, yun po muna. Kasi syempre, hindi naman ganun katagalan ng ating oras. Alam pag when you're having fun, talagang kulang ang oras, po mga kuya. So, mga kuya, hihingan ko na po words of encouragement. Ayan. Siyempre, yung ibang mga nagdadalawang isip na mag-D-group, safe ba ako dyan? S-A-F-E ba ako dyan? Parang makakatulong ba sa akin ang D-group? Mga kuya, words of encouragement sa ating mga kapatid. Sa akin, ang isa sa mga naalala ko na mga Bible verse, yung sabi ni Cain, si Cain sabi niya, am I my brother's keeper? Dapat alam na niya yun. Yes, we are our brother's keeper. We are responsible for our brother's condition, lalo na spiritual condition. Kaya yun dapat maging mindset na we are not placed here on earth for our own benefit alone, but for the benefit of others. Yan. Galing. Yan. Kaya may nabasa nga akong writing, sabi, no man is an island, no man stands alone. If a cloud be washed away, Europe is the less. And sabi niya, every man's death diminishes me because I'm a part of mankind. Therefore, never send for whom the bell tolls for thee. Yan, ang lalim ng... Ang lalim. Pwede mo pa kita-Tagalog, Kuya, pero ang ganda mo. Okay, ang ganda. Thank you. Bakata pala kayo. Hindi, kinote ko lang yun. Kaya sa meditation yun, isang... Dapat, Kuya Erwin, pagka di-recite yung pipikit kayo. Never send for whom the bell tolls. Doon nakuha yung title ng for whom the bell tolls. The bell tolls for thee. Siya din nagsimula ng no man is an island. Totoo naman yun Tayo, nilikha tayo para sa isa't isa. Ang galing po. Thank you, Kuya Erwin. Ayun si Kuya po. Ay, nako. Alam niyo po, ang sarap po nung iniisip natin yung ating growth sa ating spiritual life. Katulad doon nung nagtanong noong una na parang we want to grow. Yan po ang ating heart. Kasi the moment we have that relationship with Jesus, we always want to grow. Kasi pag hindi na tayo nagde-desire to grow in our relationship with God, yun na yung simula ng ating pag-decline. No? Kaya ang ganda sa Christian life, it is unending growth kasi God is infinite. We cannot know Him that nobody can ever say, naka-arrive na ako. Kaya naman, napakahalaga sa amin, sa sistema namin, napakahalaga ng small groups kasi there we can discuss freely, we can be open to what we are going through in life. Kung talagang na-exercise yung carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Amen. So, ini-encourage ko po kayo, kung nakilala nyo si Jesus, imposibleng hindi nyo hahangarin na makilala nyo pa siya lalo. Kaya naman, kung di pa kayo nagsisimulang kilalanin siya, bakit hindi nyo alamin at sabihin nyo, Lord Jesus, reveal yourself to me. Lord, that I may know you. And sa heart ni Jesus, He wants to reveal Himself to every one of us. Kung tayo po'y magpapakumbabang aaminin, gusto natin siya. Amen. Amen. Thank you po mga kuya. Kaya sasali na ako ng D-group. So, may D-group na po mga kapatid. So, mga kuya, syempre, taglay. Syempre, sa buhay, alam mo, iba-iba pinagdadaanan natin. Pero kung kailangan mo ng ng makakasama, kung lalo na pag panahon ng umuulan, umaraw, bumagyo. Andito po ang Payong Kapatid. So sa ating mga kapatid at sa aming magiging mga kapatid, nais po namin kayo imbitahan na
sumabaybay po sa ating Payong Kapatid through our social media pages. Meron po tayong 3. As of now, we have Payong Kapatid official Facebook page. We also have in YouTube, Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mga mahilig mag-Spotify dyan, meron po tayong podcast, Payong Kapatid. Ayan, so mga kapatid, kasama ang ating mga kuya, sana po ay mag-like, share, and subscribe para po magkasama-sama tayo ng pangmatagalan and hopefully forever.